Guys, sumabas kami dahil gusto kong maglakad-lakad. Dahil alam nyo na, lilipat na kami. Tignan nyo guys, yung lipstick na ginamit ko, meron siyang glitter. So, nasa loob ka ng villa or nasa loob ka ng building. Yung mga bahay nga dito, di ba? Isa siyang malaking villa na may kusina. Mapapansin niyo ang pangit ng kusina lagi, di ba? Yung bahay na matitirhan namin, parang hindi din siya guys, alis ako. Assalamualaikum. Head west on Taylor Shahab Street. Susunduin natin si Adham ngayon sa school dahil busy yung asawa ko, kaya ayan, nagmamadali ako kasi late na. Kanina pa lang yung labasan nila. Ngayon lang sinabi sa kanang asawa ko na ako na daw magsundo dahil wala na talaga siyang time. Si Adham, na-pick up na natin siya. And pauwi na kami. Buti lang guys, hindi masyadong mainit. Pero sabi nila parang magtatag-init na talaga. Guys, nagutom kami kaya umorder kami ng ulam sa Max. Umorder ako ng sinigang na bangus tapos pancit kasi hindi kumakain ng sinigang yung asawa ko. Nakauwi na kami kanina pa dito sa bahay. May see that, pancit? That's not enough for... Oh, that's equivalent. That's not enough. That's enough. Guys, grabe naman ng Max. Tingnan nyo yung bangus. Ganito kaliit. Tas 3 piraso lang. Sobrang liit, oh. Ayan na yun. Na 3 piraso. The rest, ayan na. Wala nang kahit anong bangus. Grabe guys, gutom na gutom pa naman ako. Tapos, ganun kaliit yung bangus. Tingnan nyo naman. Eto na yun guys. Eto na. Yung bangus sa Max. Grabe, hindi ko in-expect. Ito pa naman yung nagkikrave ako ngayon kasi nga ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ng bangus at ng sinigang. Tas ganito kaliit. Grabe guys. 3 pirasong ganyan. 3 piraso siyang ganyan. Meal tong in-order ko guys. Meal. Hindi ito pang solo na tao. Tapos the rest, ayan oh. Tapos the rest is gulay na. Ayan siya. Ganyang kaliliit guys. Akala ko pa naman pwede kami maghati ng anak ko kasi nga isang ayan oh. Isang ulam yung in-order ko, hindi siya pang isang tao lang. Wala ding rice siyang kasama, guys. Grabe. Tapos nakita ko dun sa nila, sa apps nila, halos same yung mga reklamo. Sobrang liit ng serving nila as in. Grabe. Pati yung pancit, ang alat. Tapos, small serving din. Ako, hindi ako mahilig mag-complain guys sa mga ganito. Pero, nashock talaga ako. Guys, sumabas kami dahil gusto kong maglakad-lakad. Dahil alam nyo na, lilipat na kami at mamimiss ko itong lugar na to. At gusto kong, habang nandito pa kami, magala-gala muna kami dito. Kasi I'm sure na hindi na kami makakabalik dito or makabalik man kami dito. Sobrang tagal. Kasi syempre wala naman akong pupuntahan dito. Wala naman kaming
kamag-anak dito. So, walang dahilan para bumalik kami dito. Pupunta kami guys sa Jollibee dito. Kasi nagugutom si Adam. Kanina hindi siya nakakain ng maayos. Konting pansit lang yung kinain niya. Hindi ko alam guys kung ano yung orderin natin. Ako kasi hindi ako kakain. Tell me what you want. 2 spaghetti, 2 pieces chicken. Ito guys, yung in-order namin, 2 pieces chicken with rice. Meal na siya, may kasama siyang drinks. And ito lang yung in-order ko para sa akin. Sunday. Kasi ayoko nga kumain. Pero para lang for the sake na kumakain ako, ayun. Tignan nyo guys, yung lipstick na ginamit ko, meron siyang glitters. May pag-glitter siya. This is a Meta Glow from Essence. 15 reals ko lang siya nabili. Baka pag may nakita kayong Essence na cosmetic yan sa atin or dito sa Qatar, kung nandito kayo sa Qatar guys, kung gusto nyo ganito guys, grabe. Yung glitters niya, ang tindi. Nung unang nabili ko to, alam ko na may glitter siya, pero hindi siya ganito ka-visible before. Pero ngayon, sobrang visible niya na, grabe. Kanina nga, merong malaking glitters na napunta sa akin, kaso tinanggal ko lang kasi nga sobrang laki. Grabe, ang ganda niya, oh. Pwede itong i-topper sa mga lipstick, especially sa mga matte lipstick, pwede siyang ilagay doon. Tapos magkakahawag kayo ng glitter sa lips. Ayan, ganda. Kaso nga lang hindi ko masyadong bet yung yung malalaking glitters kasi hindi siya maganda. Gusto ko yung maliliit lang. Gusto kami guys kumain. Ngayon, pupunta kaming Alsad Mall. Punta kami guys sa first floor ng Alsad Mall. Kasi dito talaga kami laging tumatambay kapag pumupunta kami dito. Gusto kong makita. Sabi ng anak ko, sarado daw lahat. I'm not sure. Sarado nga guys. Pero guys, dito sa kabilang side, open yung mga shop. Ayan, open sila. Doon lang sa kabilang side ang sarado. Ewan ko kung bakit. Doon kami lagi nagkakape eh. Guys, ang ganda naman ito. Maganda to guys, pamasok. Yung kapag madami kang dala, pwede to. Ang ganda, kaso white siya. Mas maganda siguro kung black. Madami din dito sila guys, mga sapatos. Mga pang, ano ba to? Is this for ladies? No, I think it's for ladies. Yeah, look. It's mixed. This is for ladies. Oh, It's mixed, pink. yeah. It's mixed. How you will know? Because I can tell. But it's Paano tayo guys? Ito yung kanilang ground floor, right? Aba na tayo. Guys, ngayon papunta kami sa Pure Gold kasi bibili ako ng kubos. Wala na kaming kubos. Tapos baon na din ni Adham for school tomorrow. So, ayun, punta tayo. Nakita nyo kung gaano ka-convenient yung lugar namin na to. Lahat magkakalapit, lahat ng kailangan mo nandito na hindi mo na kailangan lumayo. Guys, yung available na kubos nila. Hindi ito yung binibili ko eh, pero pwede na to. Tapos guys, ito yung paborito kong binibili. Yung cream bun chocolate. Meron din ditong strawberry and vanilla. Guys, yung vanilla. Masarap din to, grabe. Kuha din tayo nitong sliced bread. Susundan ko si Adham kasi naghahanap siya ng milk. Dahil ito mahilig to sa milk eh. Hindi ko alam kung anong gusto na naman ito. What do you want?
Nagtaas ng presyo yung mga juice and mga sugary drinks dito sa Qatar, guys. Kasi para daw maiwasan yung mga unhealthy na pag-inom. What's this? Basil mango flavor. Wait. What do you want? It's nice already. Wait, which one's better? This one is better. Are you sure? We tried this before. It's not even that tasty. Fine. No, I don't like. Uwi na tayo kasi 10 o'clock na ng gabi. At maglalakad pa kami. Nakauwi na kami sa bahay at tignan nyo guys yung aking leaves. Nakikita nyo yung glitter nandyan pa din kahit kumain na ako kanina. Actually ice cream lang naman yung kinain ko pero ang galing pa din, 'di ba? Nandyan pa din yung mga glitters. Ilang araw na kaming hindi lumalabas. Actually ako, hindi ako lumalabas. Yung anak ko naman kasi pumapasok sa school tapos yung asawa ko nag-work pa rin siya. And syempre ano pa din siya dito sa lugar namin. Pero ako talagang nandito lang sa loob ng bahay. Sakap lang ako dito at hindi ako masyadong nakakapag-impake dahil nga, syempre kapag inimpake ko yung lahat, wala na kaming gagamitin. Pero mostly nang na-impake ko talaga is yung sa kitchen. Kasi yun yung pinakamadami naming gamit na hindi naman namin lahat ginagamit. So, iniwan ko lang yung almost everyday kong ginagamit sa kusina. Pero dito sa kwarto ng anak ko, wala ganun pa din. Kasi konti lang naman yung gamit doon, mga damit lang niya. And dito din naman sa kwarto namin, damit ko lang naman, saka yung itong higaan, yun lang. Naisip kong ayain yung anak kong lumabas, maggala-gala ng konti dito kasi I'm sure naman na kapag umalis na kami dito, mamimiss ko tong lugar na to at baka hindi na din kami makabalik kasi wala naman nga ding dahilan para bumalik. Para naman for the last time, makita ko yung lugar namin, yung mga lagi namin pinupuntahan, especially yung mga malls dito. Siyempre, pag pumunta kami doon, ibang malls na yung mapupuntahan namin, ibang lugar na. Makikita nyo guys kapag nag-vlog ako doon. Papakita ko yun sa inyo yung mga bago naming mapupuntahan. Ayun guys, medyo nasisenti ako kasi ang tagal din namin dito. Almost 4 years din kami nakatira dito. Siyempre, hindi din madali. Lang kasi guys, kapag medyo matagal ka na sa isang lugar, medyo, alam mo, naboboard ka na din. Tapos, gusto mo makakita ng something new. Yung feeling mo, parang gusto mo ma-refresh yung utak mo. Gusto mo tumira sa ibang lugar na iba naman yung makikita mo, ganun. Kasi dito, wala namang problema dito sa lugar namin. Actually, gusto ko nga dating humanap ng bahay din dito. Pero, dito kasi sa lugar na to mahal kasi nga 'di ba nakita niyo naman commercial area talaga siya. At the same time, ayun malapit sa metro, malapit sa lahat-lahat. Pero guys, in almost 15 years na talaga ako dito sa Qatar. Halos dito lang ako umiikot sa lugar na to. Banda-banda dito lang yung lugar na talagang napupuntahan ko. So very familiar na tong lugar na to sa akin ever since na dumating ako dito sa Qatar kasi dito din ako malapit nag-work before. So, parang paikot-ikot lang ako dito. Kaya naisip ko parang gusto ko naman pumunta sa lugar na hindi ko pa natitirhan. Pumunta sa lugar na bago naman sa paningin ko. Actually, yung titirhan naman namin bago, malapit doon yung tinirhan namin. So, medyo alam ko yung lugar but at the same time hindi. Kasi hindi naman ako doon saktong tumira dati. So, bago pa din siya para sa akin. Saka ngayon, kasi na-develop na din yung lugar na yun, so madami na ding nabago talaga at madami ng mga shop na nagbukasan. Kaya naman kahit papaano, excited akong tumira doon. Actually, habang nandito nga ako sa bahay, ang iniisip ko talaga is kung paano ko de-decorate yung bahay na yun. Kasi nga, 1 bedroom lang siya.
At gusto namin gawing 2 bedroom kasi nga para kay Adham sa anak ko. Yung bedroom naman na gagawin namin guys, malaki yung isang kwarto na yun. So, pwede siyang gawing 2 talaga actually. Mga problema lang ako, like for example, yung ceiling kasi niya, merong chandelier na nakalagay. So, hindi ako pwedeng alam mo yung maglagay ng harang na mataas para i-divide siya into 2 kasi matatamaan yung chandelier. So, kailangan ko siyang iwasan or babaan yung divider na gagawin ko. So, ngayon, yun talaga yung nakukonfuse ako kung paano ko gagawin yun na hindi siya magmumukhang, alam mo yun, hindi siya magmumukhang pangit, hindi siya magmumukhang cheap tingnan. At the same time, dalawa yung entrance ng bahay na yun. Isa sa harap, isa sa likod. So, yung gagawin kasi naming kwarto, yung sa harapan. Kasi yun yung pinakamalaki. Tapos yung living room kasi, ano yun eh, hindi siya actually living room, pero nandoon kasi yung CR saka washroom na parang magiging kusina namin. So, hindi ko siya pwedeng gawing kwarto. Talagang living room yung mangyayari doon. Kasi nga, parang, alam mo, kung gawin namin kwarto yun, parang nasa loob ng kwarto namin yung kusina. E di, kapag nagluto ako, mangangamoy kaming lahat doon, 'di ba? Especially yung mga damit namin. So, ang kailangan talagang maging kwarto is yung nasa harapan. Ang kaso nga lang, may entrance din na door doon. So, iniisip ko kung gagamitin pa ba yung entrance door na yon or isasarado ko na lang para maging totally kwarto na siya. Ang problema lang kasi guys, ayoko mas gusto ko sana talaga yung sa unahan na pinto yung gamitin namin para parang separate siya. Kasi kapag ginamit namin yung door sa likod, paglabas mo doon, nasa loob ka ng villa or nasa loob ka ng building. So, paglabas mo doon, nasa loob ka ng villa, tapos lalabas ka pa ulit sa main entrance ng villa mismo. So, iikot ka pa. Ganoon yung mangyayari kapag sinarado ko yung main entrance namin sa harapan. So yun, medyo complicated guys kasi yung mga bahay nga dito, 'di ba? Isa siyang malaking villa na hinati-hati para maging paupahan. Yung mga tao kasi dito guys, ang ginagawa nila, umuupa sila ng isang malaking villa or isang buong villa. Tapos ang gagawin nila, i-divide nila, i-subdivide nila yung buong villa para magkaroon siya ng parang paupahan. Kwarto, kusina, kitchen. Kaya napapansin niyo yung mga videos ko na yung mga videos ko na may kusina, mapapansin niyo ang pangit ng kusina lagi, 'di ba? Either sobrang liit or pangit talaga, as in. Makikita ninyo, hindi siya parang, alam mong hindi siya talaga kusina before. Alam mo, guess niyo yung ibig ko sabihin. Kasi nga, yun, malaking villa yun na hinati-hati. Kaya naging ganun. Kaya, yung bahay na matitirhan namin, parang hindi din siya, proportion na tamang, ito talaga yung kwarto, ito talaga yung kusina, ito talaga yung living room, hindi siya ganun. So, parang, ikaw na bahala, diskartehan mo na ganun. Guys, maghilamos na ako. Ang gagamitin ko is itong Garnier Pure Active Purifying Face Wash. Guys, wala akong makeup. Sunscreen lang, saka blush on. Saka itong nasa lips ko. Mayroon ako. Wala akong foundation or anything. Kasi may brightening effect yung aking sunscreen. Kaya medyo parang pumuti yung face ko. Of course, magtutoothbrush tayo. Ang gamit ko is Colgate. Nilalagay ko lang ngayon sa aking face is itong retinol from Lux Organic ba to? Yes, Lux Organics. Konti lang yung nilalagay ko na to guys. Pero napansin ko,
magiging okay na yung face ko. Hindi na siya ganun ka dry before. Kasi ano to may peptide to. So, more on ano din to guys. More on moisturizing sa face. Ito yung ginagamit kong moisturizer. Konti lang din ito. Pero in fairness guys ha, nag-improve yung skin ko. Nakita nyo naman. Guys, matutulog na kami. Late na. So, see you in our next vlog. Hanggang dito na lang. At ayan ang aking face ngayon. Hindi siya perfect. At meron pa akong idadagdag na skincare sa face ko. Pero ngayon, ito muna kasi dahan-dahan kasi kapag sobrang dami ko nilalagay na skincare sa face ko, lalo siyang, alam mo yun, lalo siyang natitrigger magka-pimples. So, ngayon, yung aking face naman, kahit paano, yung mga pimples ko, hindi na siya lumalabas. Pero may mga marks pa din. Ito yung mahirap talaga, yung mga pimple marks. Yan ang mahirap talagang, matanggal. Matagal siyang mawala. Yun lang guys. Good night and see you in our next vlog. Bye!